Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is yung second day natin ng pagtalakay sa ating series which is Warrior of Love. So gaya nga nasabi ni Pastor Russell, medyo cheesy yung mga topic natin for this week since we're talking about love. But syempre, kapag ang pag-uusapan natin ay si God and si Jesus Christ, walang cheesy, di ba? Walang corny, walang ganun. Kasi iba yung love, iba yung definition ng love na binibigay nila sa atin kaysa sa love na typical nating nararamdaman dito sa mundo or nakukuha. So, our topic for today is God's love tank or love from the bottom of God's heart. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 John chapter 4 verses 7 to 8. In New International Version, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, this is all about love. So, sinasabi rito na kapag tayo alam natin or kilala natin si Jesus, kilala natin si Lord God, then we are born out of love, di ba? Kasi napalaki tayo, nandito tayo ngayon sa mundo na kilala natin si God. So, ibig sabihin, we have been receiving a lot of love from our family na, ayun nga, nakilala natin si God. And syempre, bukod sa family natin, ibang klaseng type of love yung nare-receive natin from God above, di ba? So, ayun yung sinasabi rito na tawag dito, love comes from God. So, yung true love, yun yung nanggagaling kay Lord God. So, sabi rin dito, kung sino man or ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, everyone who does not love, whoever does not love, ibig sabihin hindi nila kilala si Lord God dahil hindi nga nila natutunan yung tunay na pagmamahal na nagmumula sa ating Lord God, diba? Because again, God is love. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, true love never runs out. So, itong true love na to, bukod sa family natin, sa parents natin, makukuha lang talaga natin ito kay Lord God. Kasi, siya lang yung nagmamahal sa atin na kahit pa napakamakasalanan natin, wala ka na ibang may kita na kahit ilang beses mo nagagawa ng kasalanan, ilang beses natin siyang nakakalimutan, ilang beses natin siyang minsang napagdududahan, is minamahal pa rin niya tayo. So, the love that comes from Him, na pinaparamdam niya sa atin, never runs out, diba? So, kahit feeling mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundo, ikaw na yung pinakakakutya-kutyang tao sa mundo, our Lord God is still loving you, diba? Kailangan mo lang buksan yung puso mo para ma-receive yung love na yon and ma-appreciate mo kung gaano ka ba talaga niya kamahal, diba? So, He will never leave us, or the love that He has for us will never run out, diba? For eternity, for our whole life, diba? So, kahit ano pang gawin mo, ano mang maging profession mo, paglaki mo, makasalanan ka man or hindi, mayaman ka man or hindi, walang pinipili si Lord God ang mamahalin niya sapagkat lahat tayong mga tao ay pantay-pantay na anak niya. And the love that He has, His true love, will never run out. Number 2, love is the main indicator of being saved. So, since He loves us na, and also Jesus Christ, diba? Inalaw niya si Jesus Christ na isave tayo through the cross, diba? So, yun yung indicator natin na we are being saved. We have been saved. So, tayo yung tinutukoy dito sa number 2 teaching. We have been saved by
His grace, by His love, di ba? Kasi sa tingin ba natin, kahit napaka-makasalanan natin, isa-sacrifice niya yung one and only son niya kung hindi niya tayo mahal, di ba? So, hindi. And also, siya lang yung may kayang gawin nun. Not even your friends, not even one of your family. Kasi kahit sabihin mong, kuwari ka-close mo yan, kapag sinabing, kukunin yung anak niya para lang mailigtas ka, hindi papayag yan, di ba? So, si Lord God, nakayanan niyang isacrifice yung one and only begotten son niya para lang sa ating mga makasalanan. So, that is the true meaning of love. Irrational love, di ba? Ayun yung true love na sinasabi nga nito sa ating devotion. And it is the main indicator of us being saved, that we have been saved. And number 3, God's very being is love. So, yun nga yung nabanggit dito sa verse. Because God is love. God's very being is love. He Himself is the love, diba? Siya mismo. Siya yung nagpapakita sa atin. Siya yung nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Siya yung nag-influence sa atin kung paano ba tayo dapat magmahal ng kapwa natin. He is all about love. And this devotion nga is all about love, diba? Kaya nga, ang series kasi natin ngayon is Warrior of Love. So, asahan natin na nito pang mga darating na araw is puro pagmamahal. Pero hindi yung typical na pagmamahal na alam natin. Purong pagmamahal, yung true, yung genuine, na galing sa ating Panginoon and kay Lord God. Ayun yung magiging topic natin for this whole week. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, commit to love from God. Number 2, consider love as an opportunity. And number 3, cultivate love that is planted in God. So by now, after listening to this devotion, we should be able to reflect on ourselves on why we should consider love as an opportunity.